Hi guys! It's Clara the Number Explorer, and ang topic natin for this video ay Introduction to Quadratic Equations. Quadratic equation is a polynomial equation of second degree with standard form ax squared plus bx plus c equals 0 where a equals 0. So, equation siya na okay, so ito yung standard form daw ng quadratic equation. Ang tawag natin dito kay ax squared ay yung quadratic term. Tapos, ito namang si bx, ang tawag natin sa kanya ay linear term. At ito naman, si c ay si constant term. So, quadratic term. So, kapag pinakitaan kayo ng examples, baka gamitan nila ng ibang letter tong x. Pwedeng, ang gamitin nila M, N, P. May mga iba pang letter na pwedeng gamitin. Basta dapat, ang exponent ay squared. So, constant term tong si c. So, examples ng quadratic equation ay 7x squared minus 8x minus 9 equals 0. So, malalaman natin na quadratic equation siya kasi nasunod nga yung itsura na to. Ax squared plus bx plus c equals 0. Ang value ng a ay 7. Ayan yung katabi ni x squared. Tapos, si b, so sabi dito ang katabi daw ni b ay x. So, anong dito ang katabi ang x? Si negative 8. Bakit negative 8? Kasi plus to, kaso minus to. So, kailangan nating isama na negative siya. Tapos, c equals negative 9. Okay, so, ganun ulit. Plus yung sign ni c dito sa standard form. So, dahil minus 9 to, dapat negative 9 yung value ng c natin. So, another example ay 3x squared equals 144. Okay, so, napansin natin, bakit siya, ito, tatlo siya, diba? A, B, C. Ayan, paano to? Quadratic equation pa rin ba siya? Oo, quadratic equation pa rin siya. Kasi, ang mahalaga ay merong squared. May nakita tayong x squared. So, ang value ng a natin ay 3. Tapos, ano ang value ng b natin? Yung katabi ni x, walang x dito. Walang x lang. So, 0. b equals 0. Tapos, c equals negative 144. Bakit negative na siya dito? Kasi kung i-rearrange natin dito, 'di ba, lahat sila nasa left side. So, itong 144, kapag napunta na siya sa left side, magiging negative 144 na siya. Tapos, yun, sunod na example, halimbawa, 8x squared plus x equals 0. Quadratic equation ba yan? Quadratic equation din yan. Ang value ni a ay 8. Ang value ni b ay 1. Kasi may invisible dito kapag may x siya. Tapos ang value ni c ay 0. Kasi wala tayong nakita dito na number lang, na walang katabing letter. 0 lang. So, yun yung sinasabi dito na a is not equal to 0. Kasi kapag yung a natin ay 0, magiging linear equation na lang siya. Halimbawa, 0x squared plus 3x. Siyempre, alam natin na 0 times any number ay 0. So, mawawala na to. Ang matitira na lang 3x. So, this is not quadratic. Okay, so
para sa next natin, i-identify natin kung quadratic ba siya or hindi. Okay, so is the equation quadratic? Number 1, 3m plus 9 equals 21. So, napansin natin meron lang isang variable. Tapos yung exponent niya ay 1. Wala tayong nakitang naka-squared. So, this is not quadratic. Ano naman itong number 2? So, the quantity of w minus 8 times the quantity of w plus 5. So, isi-simplify muna natin yan. Gamit yung FOIL method. So, first terms, w times w ay w squared. Tapos, outer, yung dalawang nasa labas. So, 5 times w ay 5w. Tapos, sa inner terms, itong mga nasa loob, negative 8 times w equals to negative 8w. Tapos, last terms, yung dalawa sa dulo. So, negative 8 times positive 5 equals negative 40. So, simplify natin yung like terms. So, w squared. Tapos, nakita natin, parehas silang w lang. So, like terms sila. 5 minus 8 equals negative 3. W, kopyahin. Tapos, minus 40. So, ito daw pala, itong question na to, equal siya sa w squared minus 3w minus 40 equals 0. So, kung papansinin na natin to, makikita natin ay si w, naka-squared siya. Naka-raise siya sa 2. So, yes, this is a quadratic equation. Kung gusto nyong ma-review sa pag-add or subtract ng integers, pwede nyong i-review yung video ko para doon. Tapos, move na tayo sa last item. 4y squared equals 64. So, napansin natin, may naka-squared. May naka-squared na variable. So, yes, this is a quadratic equation. Okay, so another practice ay converting to standard form yung ax squared plus bx plus c equals 0. So, kung mapapansin natin, di ba lahat ng laman nasa kaliwa ng equal sign. Tapos, laging 0 yung nasa kanan ng equation para masabing nasa standard form siya. So, number 1, 5x minus 3x squared equals 8. So, ma-minus 8 tayo both sides para mawala si 8 sa kanan. So, 5x minus 3x squared minus 8 equals to 8 minus 8. So, subtraction property of equality, kung ano yung minus natin sa side na to, yun din yung ima-minus natin sa side na to. Bakit minus 8? Kasi para maging 0. Kasi any number minus itself ay 0. So, magiging 5x minus 3x squared minus 8 equals 0. Tapos, napansin natin, dapat daw si x squared nasa unahan. So, i-rearrange natin, magiging negative 3x squared plus 5x minus 8 equals 0. So, yan na yung standard form natin. Tapos, may mga times, so, ayan na, yung standard form. May mga times na yung iba ayaw halimbawa parang may times na hindi nagne-negative sa unahan. Ang ginagawa nila para mawala tong negative sa unahan, magmo-multiply sila ng negative sa buong equation para maging positive na yung value ni A.
Pero tanggap na to. May instances lang na hahanapan kayo ng positive value na a. So, yun yung gagawin nyo. Magmumultiply kayo ng negative. So, magiging 3x squared. Tapos, negative times positive, negative 5x. Negative times negative ay positive 8 equals 0. So, another standard form. Kung titingnan nyo, kung kukunin nyo yung sagot nito, isosolve nyo yung value ni x, malalaman nyo na parehas lang yung magiging sagot sa kanila. Kahit mag-iba yung itsura. Ay kahit magbaliktad sakto yung signs nila. Okay, so second question. The quantity of x plus 4 times the quantity of x plus 5 equals 0. So, ang gagamitin natin na method ay yung FOIL. So, first term muna. First term, x times x ay x squared. Tapos, O, outer. So, 5 times x ay 5x. Tapos, inner. Ito yon si 4 tsaka si x. So, plus 4x. Last terms, 4 times 5 ay 20 equals 0. So, simplifying, x squared plus 9x plus 20 equals 0. Ito yung standard form natin. Okay, so another question. 2x minus 1 quantity squared is equals to x plus 1 quantity squared. So, anong gagawin natin dyan? Ang gagawin muna natin dyan ay i-simplify muna natin yung squared bago natin pagsamasamahin lahat sa kaliwang sign. Kaliwang side ni equal sign. Tapos, kung maaalala nyo, yung lesson natin sa grade 8, yung a plus b quantity squared is equals to a squared plus 2ab plus b squared. Ayan. So, ganyan yung gagawin nating pattern dito. Ito ay parang shortcut, no? Pwede nyo pa rin gamitin yung FOIL method. Pero, parang ita-times nyo siya sa sarili niya, tapos ito ita-times nyo din sa sarili niya kapag gagamitan nyo ng FOIL method. Pero, ito yung gagamitin natin ngayon. Itong shortcut. So, yung 2x minus 1 quantity squared muna. So, sabi a squared. So, i-square lang muna natin yung first term. So, 2x times itself. So, 2x times 2x ay 4x squared. Tapos, sabi plus 2ab. So, ita-times daw natin, itong ab, ita-times natin sila sa isa't isa. Tapos, yung sagot nun, ita-times 2 pa natin. So, negative 1 times 2x ay negative 2x. Tapos, may times 2 pa. Kasi yun yung sabi sa formula. So, magiging minus 4x. Tapos, sabi, plus b squared. So, negative 1 times negative 1 ay positive 1. So, kung gusto nyong ma-review yung sa multiplication of integers, may video din tayo para doon. So, move na tayo sa kanan. X plus 1 quantity squared. So, a squared ulit dito. So, x times x ay x squared. Tapos, a times b. So, 1 times x ay x. Tapos, times 2. Kasi yun yung sabi sa formula. So, plus 2x. Tapos, b squared. I-square natin yung last term. So, 1 times 1 ay 1. So, ayan na ano na natin sila. Expand. Ayan. So, i-move na natin lahat sa kabilang side. So, yun ulit yung shortcut. Shortcut lang yun, guys. Na parang ang tawag ililipat sa kabilang side tapos papalitan yung sign.
So, 4x squared minus 4x plus 1. Tapos, ano ba yung mga ililipat natin itong nasa kanan? So, kapag nasa kanan siya ng equal sign, dapat paglipat niya sa kaliwa, baliktad na yung sign niya. Si x squared, positive siya dito. So, paglipat natin, minus na siya. Negative na siya. Tapos si 2x, positive siya dito. Paglipat natin, minus na siya. Negative 2x. Tapos, si 1, positive. Paglipat dapat negative. So, minus 1 equals 0. So, simplify natin yung like terms. Alin ba yung pare-parehas may x squared? So, ito yon, si 4x squared tsaka si negative x squared. So, 4x squared minus x squared ay 3x squared. Tapos, negative 4x minus 2x ay negative 6x. Tapos, 1 minus 1 ay 0. So, hindi na natin siya kailangang isulat. Equals, kukopyahin natin tong nasa kanan, equals 0. So, ito na yung standard form natin. Ang value ni A ay 3, ang value ni B ay negative 6, at ang value ni C ay 0. Okay, so, para sa last example natin, 2x times the quantity of x minus 4 equals 16. So, ang gagawin muna natin dito sa kaliwang side, i-distribute muna natin. So, 2x times x ay 2x squared. Tapos, 2x times negative 4 ay negative 8x. Tapos, equals 16. Kaso ang sabi sa atin, dapat lahat sila nasa kaliwa ng equal sign. So, gamitin na natin yung shortcut. Ililipat natin si 16 sa kaliwa. So, 2x squared minus 8x minus 16 equals 0. So, ito na yung ating standard form. Okay, so, additional information about quadratic equation. Number 1, its graph is a parabola. So, yung parabola, ang shape niya parang U. Ayan. Pwedeng facing upwards, pwede ring facing downwards. Halimbawa, ito yung x at y axis. Ayan. So, yan yung itsura ng parabola. Itong facing upward, nangyayari yan kapag ang value ng A natin ay positive. A is positive. Yun yung A sa standard form. Ayan. Tapos, yung facing downwards naman ay nangyayari kapag A is negative. Okay, so, additional information about quadratic equation has at most 2 roots or solutions. Okay, so has 2 roots. Ayan. So, usually kasi, kung ano yung degree ng polynomial, yung pinakamataas niyang exponent, yun yung dami ng sagot niya, yung roots. So, yung quadratic equation, karaniwan siyang may dalawang roots or dalawang sagot. Pero, may times na one root lang siya or may times pa nga na wala siyang root. May times na ganun. So, yung one root tsaka yung zero root na quadratic equations ay mamimit nyo siya sa mga next lesson nyo pa. So, ini-introduce lang natin kung hindi nyo muna sila kailangan isipin. Next time na yun. So, yun lang for today's video. Thank you so much for watching. And please like, please subscribe, please comment down kung may questions kayo, clarifications or suggested topics, and please share sa inyong classmates and friends
para mas madami pa tayong maabot na estudyante. Thank you so much and see you sa next video. Bye-bye!